And purihin ang Panginoon sa napakagandang awitin, Undivided. At muli po, happy Sabbath po sa ating lahat. Bagamat wala ako dyan physically, ngunit maraming salamat sa pagkakataon na inyong ipagkalob sa akin. Thank you, Ninang Marjorie, for the invitation and the opportunity to speak this morning. And as we begin, let us pray first. Let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you for this opportunity to praise you and to worship you and to study your Holy Scripture. And Lord, as we continue to ponder upon your holy words, we invite your holy presence to be in the midst of us and forgive us from all our unrighteousness. And thank you, Father, for your mercy, and thank you for giving us our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po, maraming salamat and happy Sabbath sa inyong lahat. At maaari ko po bang makita mga mukha na nandito sa Zoom, nandiyan din po sa church physically. Ayan. Masaya po ako na nakita kayo lahat. At nakita ko po yung kumakanta kanina. Ang liliit pa nila nung ako'y nandyan. Pero ngayon, nakita ko si Leia, blonde na. Blonde na yung hair. And nakita ko si binata na. My girlfriend na siguro. At ang aking mga ninong at ninang, bagamat sila ay pumuputi na rin ng ibang buhok, pero nanatiling malakas at ang salina ng buong Salinas Church ay praise the Lord, purihin ang Panginoon. Dahil bagamat binagyo at daming pagsubok na dumating, pero nanatiling malakas at masigasig sa pananampalataya. Nakita po natin, no? Ang ganda na ng church. At excited po ako na makarating dyan. Sana ay ipagkaloob ng pagkakataon. Ayan. So ang ating oras, mga kapatid. Pwede na. Pwede na ba? Oo, GCQ na tayo. Pwede na siguro. Ayan. Ang oras po natin ay 11:33. May oras pa ba tayo? Kaya niyo po bang magutom? Ayan. So, ang atin pong topic sa umagang ito ay simple lang to. Siguro ang iba sa atin ay nabasa na itong ating pag-uusapan or ang ating topic sa umagang ito. Ayan. Prayer power. Ayan. So, makikita po nyo po dyan na galing po ito sa book ni Ellen G. White entitled Prayer. Nasa chapter 9 po tayo. And topic ko po ito last Wednesday dito sa Antipolo Church since naging speaker din po ako sa Wednesday. Pero nag-iisip ako, nag-pray ako sa Panginoon, ano ba talagang gusto mong iparating na topic for Salinas Church this Sabbath. And walang ibang ako maisip kundi ito. And I believe and I have faith na ito rin ang gusto ng Panginoon na mapakinggan natin sa umaga ito. And prayer power, kapangyarihan ng pananalangin. Na-experience na ba tayo? Na-feel na po ba natin ang kapangyarihan ng ating panalangin? Atin na po bang naranasan na may kapangyarihan ang pananalangin? Ayan po mga kapatid. So sa binasa po ni Brother Ronald kanina, ni Ninong Nalds, that sa Matthew 6:4, nandun po ang Thy Father which sitteth in secret himself shall reward thee openly. So mga kapatid, kahit hindi man tayo nakikita ng ibang tao na tayo na nananalangin or hindi man nila nakikita sa atin na tayo na nananalangin. Pero sa tuwing tayo na nananalangin, maybe it open or secret, ang ating Panginoong Diyos ay handang mag-reward sa panalangin na ating ginagawa. Kasi pareho na lang din kung tayo'y
nagbibigay o tayo'y nagbibigay ng offering, hindi man yan nakikita ng lahat, pero ang Panginoon sa langit ay nakakita po. So prayer brings increased spiritual strength. Ang pananalangin ay nakapag pataas po ng ating kalakasan spiritual. Habang tayo ay laging kasama o sinasama natin lagi si Kristo sa lahat nating ginagawa, atin pong maranasan ang kapangyarihan na nanggagaling sa isang hindi nakikita na sanlibutan. Naniniwala po ba kayo dyan, mga kapatid, na ang laging pagtutok sa Panginoon na si Jesus ay magiging kawangis natin siya? No? Constant beholding by looking unto Jesus. Ayan po, mga kapatid. And ang panalangin, ang strength or ang kalakasan na ating makukuha sa pananalangin, kung atin itong samahan, no? Samahan natin ito ng pagtatyaga. Atin pong sanayin. Excuse me po. Ayan, pasensya na po. Emergency. Ayan. Balikan ko po. Ang kalakasan na ating makukuha sa pananalangin, mga kapatid, kung atin pong samahan ng pagtatyaga at sanayin po natin ang ating mga isipan na maging yung thoughtfulness. Kung sinasabi, ay napaka-thoughtful mo naman, yung lagi nating iniisip o lagi nating binabantayan, no? Ito ay makapag-prepare sa atin sa ating araw-araw na mga duties o mga ginagawa. At ang spirit ng Panginoon ay laging nasa atin, anuman ang ating mapagdadaanan. So, hindi tayo lahat ay hindi excuse sa mga circumstances na ating naranasan araw-araw, mga kapatid. Kahit ikaw man ay bata, ikaw man ay handa, ikaw man ay sa saktong edad lamang, lahat tayo ay nakakaranas ng kanya-kanyang circumstances. So ang ating gagawin, devote your mind to spiritual things. Atin pong ituon ang ating mga isipan sa mga spiritual na mga bagay. At wag po nating lagi, pangalawa po, keep your mind dwelling upon yourself. Wag po nating lagi isipin na sarili lang natin, ang ating makaya natin, sarili natin, ang lahat ng ating mga problema. Hindi po natin makakaya yan. And atin pong sanayin na magkaroon ng kontento at masayang spirit. No? Magiging masaya po tayo. And wag po nating laging pag-usapan ng mga hindi importante. Dahil wala po tayong makukuha na spiritual na kalakasan sa mga yan. So this is a sound of advice or mga counsel from our brethren Ellen White na wag po tayong laging mag-uusap sa mga hindi importante. So instead, let's dwell on the important things. So ang malaking blessing na mabibigay ng Panginoon sa atin is ang sa spirito sa taong nananalangin. No? That can give to a man is a spirit of earnest prayer. Ang spirito sa earnest, no? Yung taimtim na at all heaven is open before the man of prayer. Ano daw? Ang buong kalangitan, mga kapatid, ang buong kalangitan ay open sa taong nananalangin. So, ang isang ambassador or ang representative ni Kristo, naniniwala ba tayo that we are representative of Christ, mga kapatid?
ay magkakaroon tayo ng kapangyarihan kapag tayo ay taimtim na nanalangin sa harapan ng Panginoon. Amen? Ayan. So, ngunit nakakalungkot minsan mga kapatid dahil minsan hindi natin nabibigyan ng value or importansya ang pananalangin. Hindi natin na-appreciate minsan yung power or yung kapangyarihan ng panalangin. Minsan, iniisip natin ang bigat-bigat ng problema, ang bigat-bigat ng naranasan natin. Napakahirap ng pandemic. Sa tuwing naranasan pala natin yan mga kapatid is na-undervalue natin. Parang lupa lang, no? Na-undervalue natin yung pananalangin o yung kapangyarihan ng pananalangin. So, prayer and faith will do no power on earth can accomplish. So, ang pananalangin pala at ang pananampalataya ay makapagbigay sa atin ng kapangyarihan na hindi maibigay ng sanlibutan. Minsan mga kapatid, nalalagay tayo sa parehong sitwasyon. Pero, tatandaan natin na ang bawat pagsubok ay bago, hindi siya paulit-ulit. Kahit minsan ay masasabi natin, nangyayari na to dati, bakit nangyayari na naman to before? Pero, bagong experience ang lagi nating maranasan sa tuwing tayo ay nakakaranas ng pagsubok. So, at hindi natin ito mariresolba kung pagbabasehan natin ang mga nakaraan nating mga karanasan sa same na pagsubok na inisip na ating naranasan ngayon. So, ang ating gagawin, we must have the continual light that comes from God. So, lagi natin, ang guide ng palatalaga natin mga kapatid ay ang Panginoon. Ayan. And ang pananalangin ay makapagpanatili sa atin sa kapangyarihan ng Panginoon. Naniniwala ba kayo dyan mga kapatid? Na ang kalakasan na nakukuha natin sa pananalangin ay prepare sa atin or makapagpahanda sa atin, no, na ulit na to kanina sa ating araw-araw na mga gawain. At ang mga tentasyon or ang araw-araw na ating na-expose tayo, walang hindi na-expose sa atin dito sa mga temptation, no? Pagising pa lang natin, either kumuha tayo ng Bible or cellphone. Di ba? So that's one. Pagising pa lang natin sa mga mayroong mga gadgets, lalo na sa mga kabataan, mga kapatid. We are all exposed to the temptation. Hindi lang tayo exposed sa ultraviolet rays. Exposed tayo lahat sa tentasyon, mga kapatid. So para maiwasan natin o para magkaroon tayo ng proteksyon, magkaroon tayo ng kapangyarihan to keep away the temptation, mga kapatid, the desires of mind should be continually ascending in silent prayer. Silent prayer, mga kapatid. So, ganun pala. Dati, nako-confuse ako tuwing umaga sa Sabado. Kasi di naman bakit nagsa-silent prayer pa? Diba? Nasa church eh. Pero now, later on, nang lumalaki, nang nagbabasa, and nararanasan or naiintindihan ko na kung ano yung importance ng silent prayer. Ayan po mga kapatid. And ang divine power awaits those who wants it. So, ang na nasa langit, mga kapatid, ay naghihintay lamang doon mga gusto. Sinasabi dito, prayer and effort and prayer will be the business of your life. So, mananalangin na lang tayo ng mananalangin. Pero,
sinasabi dito, dapat may effort. So, naniniwala ba kayo sa kasabihan na do your best and God will do the rest? Amen po. Kasi ang prayer and effort and prayer will be the business of your life. You must pray as though the efficiency of prayer were all due to God, and labor as though duty were all your own. So, mag-pray daw tayo mga kapatid, na isipin natin that God is the source of all. Nandyan sa Kanya lahat na ibibigay sa atin. Pero, magtrabaho din daw tayo na if ang all responsibility ay nasa atin. So mga kapatid, mayroon palang partner. So kailangan natin naglagyan ng effort ang pananalangan natin. So nagpray tayo, Lord, bigyan na po kami ng makakain sa araw-araw. Pero nandiyan ka lang sa bahay. Wala kang ginagawa. So may darating ba siya? Ang sinasabi po dito, mga kapatid, is effort. Prayer and effort and prayer. So, yun yung lagi nating partner. If you want power, you may have it. It is waiting your draft upon it. Only believe in God. Take Him at His word. Blessing will come. So ano daw, mga kapatid, nandyan lang yung kapangyarihan. Nandyan lang yung kapangyarihan ng pananalangin. And naghihintay lang sa atin kung tayo ay handa ring tumanggap. Ang ating gagawin, maniwala tayo sa Panginoon, maniwala tayo sa Kanyang salita, at mananampalataya tayo, at ang lahat ng blessing ay darating. And kahit sa konting pananalangin, mga kapatid, magkaroon tayo ng hindi konti, maiksing pananalangin, ay magkakaroon tayo ng spiritual power. Naniniwala ba kayo dyan? Familiar po ba tayo sa experience ni Nehemiah? So, alam po natin si Nehemiah ay nagkaroon po siya ng posisyon doon sa Persian Empire sa panahon ni King Artaxerxes. So sa panahon na yon, siya ay bothered na gusto niya tumulong sa Jerusalem na nakaranas ng pagpapahirap, nakaranas ng kahirapan. Hindi sila makapag-church, parang tayo lang ngayon dahil sila po ay itinapon, no? Na-exile sila. So ang Jerusalem po ay nagiba yung Jerusalem, yung building, no? Hindi na sila dahil hinaharangan sila. So ngayon, lagi nagpe-pray si Nehemiah. Nagpe-pray siya, pero hindi maiwasan yung lungkot na kanyang nadarama sa tuwing nakikita niya or naririnig niya na nahihirapan ang kanyang mga kababayan. So ngayon mga kapatid, habang siya ay cupbearer ni King Artaxerxes, napapansin ni King Artaxerxes na siya ay bothered. Siya ay parang may iniisip, malalim ang iniisip. So tinanong siya ni King Artaxerxes. Sabi niya, ano ang iniisip ng aking kaibigan? Pwede mong isabi sa akin. So, no, tinanong siya ng king, mga kapatid, hindi siya agad sumagot. Pero ang sabi niya, kaya mo bang ngumiti na alam mo na nahihirapan ang iyong mga kasama? Parang ganun yung term ni King Nehemiah sa king. Pero wala siyang, ang sinabi niya, may request ka ba? Sabi ng king, may request ka ba? Pero hindi niya sinagot agad, mga kapatid. Dahil gusto ni Nehemiah, ang pray niya sa Panginoon na, Lord, tulungan niyo po kami. At claim niya yung promise na binigay ni Moses na kung kayo'y sumunod sa aking commandment at gawin niyo ito,
ang blessing ay mapupunta. So, alam natin sa Book of Deuteronomy na nandun, before sila, Moses nag-enter sa Promised Land, binigyan sila ng condition sa Panginoon. Ito na ang Promised Land at ang gagawin nyo lamang ay sumunod nyo kayo sa akin, makinig kayo sa aking mga payo, or sumunod kayo sa aking mga kautusan, pero kung hindi kayo, pag sumunod kayo, may blessing, pero pag hindi kayo sumunod, malalagay kayo sa kapahamakan. So yun yung claim niya yung promise na yun. At nakikita ng king ang sorrows ni Nehemiah. Pero ang sinabi niya lang sa Panginoon, I prayed. Pero hindi niya sinabi yun sa king ni Artaxerxes. Sinabi niya sa King of Kings, which is the God of heaven. At dahil dyan, mga kapatid, in that brief prayer, Nehemiah pressed into the presence of the King of Kings and won to his side a power that can turn hearts as the rivers of waters that turn. Alam niyo ba, sa prayer na yon, sa dalawang word lang na kanyang ibinigas sa harapan ng Panginoon, nung siya'y kaharap ni Haring Artaxerxes, lahat ng kanyang mga pinaplano ay natuloy. Walang ang tawag nito, lahat ay natupad, yung mga plano niya, lahat ay nag-support, walang tawag nito, sa Bisaya pa, walay ni babag. Ayan, mga kapatid, ang hirap ng Tagalog. Wala ni babag sa yan, mga plan. Even the lower courts, the lower governor, mga governors, mga other officers sa empire is nag-support kay Nehemiah. So, ang iba pa, iniisip pa niya baka patayin siya along the way. Pero talagang sinuportahan siya ng king. Lahat ng protection binigay sa kanya with that prayer, mga kapatid. So, even the brief, maiksi na pananalangin. Kung tayo'y time-team na nanalangin sa Panginoon, there is power. And prayer strengthens us against Satan's temptation. So, sa mga kabataan natin ngayon, ang dami. And I can say na ang Salinas Church talaga ay lumalago dahil sa dami ng kabataan. At mga kapatid, tatandaan po natin na si Satanas ay laging nagbibigay ng temptation sa mga kabataan. Satan presents many temptation. Hindi siya tumitigil sa pagbigay or sa pag-akit ng ating mga kabataan. He is playing the game of life for their souls, and he leaves no means untried to allure and ruin them. So hindi niya papayagan na hindi masira ang mga kabataan natin para wala nang susunod sa henerasyon natin ngayon. So, but God does not leave them to fight unaided against the tempter. They have all powerful helpers. So, sa ating mga kabataan, kung kayo nakikinig ngayon, ang ating Panginoon ay hindi tayo pababayaan. Kung kayo nahihirapan, kung kayo mga hilig tayo na alam natin na maling-mali, let's just fold our hands and bow our heads and let's pray to God of heaven. At magkaroon tayo ng makapangyarihan na tulong galing sa langit. Stronger far than their foe is he who is in the world and in the human nature met conquered Satan, resisting every temptation that comes from the youth today. So, ang mas malakas po ang ating Panginoon kaysa kaaway, mga kapatid. So, tatandaan po natin na ang sakripisyo na ginawa ni Jesus sa Kalbaryo sa krus ay nagbibigay na sa atin ng tagumpay. Ayan. And ang ating mga pananalangin ay nakakarating sa trono ng Panginoon, mga kapatid. So, atin din pong
turuan ang ating mga bata, maliliit, na mananalangin. Kahit sila ay makulit, mga kapatid. Pero wag po tayong wag po tayong mapagod sa pagturo sa kanila kung paano mananalangin sa Panginoon. Ayan. And ang ating mga boses, ang ating mga pananalangin ay nakakarating sa nadidinig po ng ating Panginoon. So, ang Panginoon ay kumakausap kay Jesus as our representative. Diba? So, kaya tayo ay nananalangin in the name of Jesus. Diba? And the voice which spoke to Jesus says in every soul, every believing soul, this is my beloved child. Diba? Kung ang Panginoon, nung si Jesus ay binabautismuhan, sinasabi niya, this is my beloved child in whom I am well pleased. So, tayo din po pala, pag tayo ay nananalangin, sinasabi din po ng Panginoon kay Jesus, this is my beloved child in whom I am well pleased. Diba? Tayo mga kabataan, pag sinasabi ng magulang sa atin, ito ang anak ko, proud na proud ako dito. Diba? Tayo, nakaka-overwhelm din, napakasaya ng ating mga puso sa tuwing tayo sinasabihan ng mga magulang natin, proud ako dito sa anak ko. At ganun din po pala ang Panginoon, mga kapatid. Sa tuwing tayo nananalangin, sinasabihan niya tayo, ito ang anak ko, proud ako dito. Diba? So, huwag tayong magsawa sa pananalangin. So, we need to wrestle with God in prayer. Parang si Jacob lang, mga kapatid, nakapag-wrestle siya sa Panginoon para siya bigyan ng blessing. Ganon din po tayo. So, kaya ba natin, ang tanong ngayon, kaya ba natin na to work forward na kasama ang Panginoon? So, are we willing to be taught of God? O willing ba tayo na turuan ng Panginoon? And will we wrestle with God in prayer? Will we receive the baptism of the Holy Spirit? Atin bang tinatanggap ang baptism ng Holy Spirit? Pero ang sinasabi, if you walk humbly with God, humble ba tayo sa harapan ng Panginoon? God will walk with us. Let us humble our souls and we shall see His salvation. So maging humble daw tayo sa pananalangin, mga kapatid. Maging humble tayo sa harapan ng Panginoon. Ayan. So the greatest victory are won through earnest prayer. So, sabi dito, si Jacob ay nabigyan siya ng blessing dahil hindi siya, matyaga niyang hinahawakan talaga ang angel para bigyan siya ng blessing. At siya ay nanalo, mga kapatid. Siya ay nabigyan ng blessing talaga. So, ganun din po tayo. Ang tagumpay ng iglesia o ang tagumpay ng isang individual na naniniwala sa Panginoon or naniniwala kay Jesus ay makukuha doon sa hindi lamang sa talento, hindi lamang sa edukasyon, hindi lamang sa yaman, hindi lamang dahil pinapaboran tayo ng mga tao, kundi ang pinakamalaking tagumpay, mga kapatid, ay makukuha kung tayo ay nananalangin sa Panginoon in the audience chamber with God. Ayun. When earnest and agonizing faith lays hold upon the mighty arm of power. So those who are unwilling, kung tayo ay hindi willing na iwan ang mga kasalanan at hindi tayo willing na manalangin sa Panginoon, hindi natin makukuha ang tagumpay na gusto natin, mga kapatid. So, ngayon, minsan, nagko-complain tayo sa Panginoon, Lord, ang tagal-tagal ko na napanalangin to, ang tagal-tagal na hindi pa rin natutupad, feeling ko hindi pa rin sinasagot, hindi mo pa rin sinasagot, Panginoon. Pero, ang tanong, baka kailangan natin i-change or baka kailangan natin ibahin yung the way tayo nananalangin.
Sabi dito, change your present order and mingle praise with your petition. Samahan pala natin ng pagpupuri sa Panginoon, mga kapatid. Kung ikaw ay nagbibigay sa isang kaibigan, tapos yung binigay mo, hindi na-appreciate, no? Umalis lang, walang pasasalamat. Masasayahan ka ba, mga kapatid? Masasayahan ka ba, kapatid? Sa tuwing ikaw ay nagbibigay, binigay mo na lahat, pero wala kang naibigay, wala kang nakukuhang pasasalamat. Ganoon din pala ang Panginoon, mga kapatid. If naghihingi tayo, naghingi, pero sa tuwing natatanggap naman natin, nakakalimot na tayo ng pagpapasalamat. So, let's change our petition, our way of petition. Let's mingle it with praise. So, atin palang samahan ng pagpupuri at pasasalamat. When you consider His goodness and mercy, you will find that He will consider your wants, mga kapatid. Kung consider pala natin ang kalooban or ang goodness, no, at ang mercy ng Panginoon, surely i-consider din yan ang ating mga gusto. So pray earnestly without ceasing, but do not forget to praise. So huwag tayo makalimot sa pagpapasalamat. Hindi rin natin, ang kaaway din po, mga kapatid, si Satanas ay hindi mananalo sa isang taong nananalangin. So, sabi nga sa Isaiah 59 verse 19, when the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against them. Ano daw? Kung tayo ay makakaranas ng matinding pagsubok, mga kapatid, ang Panginoon ay handa sa atin like, the Spirit of the Lord shall lift up. No, kung nalulunod tayo sa pagsubok, parang feeling natin, parang nalulunod na tayo sa pandemic, pero ang Espiritu ng Panginoon, mga kapatid, ang siyang magpapaangat sa atin. So we're in the whole satanic force that can disable the soul that trusts in simple confidence in the wisdom of that comes from God. So walang makakatalo sa kapangyarihan ng Panginoon. At tayo na nanalangin ay magkaroon tayo ng kapangyarihan na yan. So, prayer brings power to resist temptation. Ano din po, mga kapatid. So, mananalangin tayo sa tuwing tayo'y nagbubuluhan sa mga desisyon na ating gawin, kung tayo itong hindi. And it brings us power to decide what is really good or bad. And yun po lamang, mga kapatid. The adversary seeks continually to obstruct the way of the mercy to the mercy seat. Ang kaaway, mga kapatid, ay laging gumagawa talaga ng mga paraan, mga kapanaanan ng ating mga panalangin ay hindi makakarating sa luklukan ng awa ng Panginoon. That we may not be earnestly supplication and faith obtain grace and power to resist temptation. So, kailangan pala natin, mga kapatid, ng unceasing prayer and diligent watching. Lagi nating we are in danger growing careless and deviating from the right path pag hindi tayo laging nananalangin, mga kapatid. Mapupunta talaga tayo sa alanganin or mapupunta tayo sa kapahamakan pag hindi tayo nanalangin sa Panginoon. Hindi natin kaya sa ating sarili. Huwag natin lagi isipin, kaya ko to. Hindi ko na kailangan ng tulong. Dahil talaga tayo'y malalagay sa alanganin. Huwag nating subukan ang kaaway, mga kapatid. Dahil hindi yan titigil. Hindi yan titigil hanggat tayo ay hindi niya nakukuha o hindi niya na sisira, no, ang bawat isa sa atin. So, kailangan natin ng earnest prayer at mararanasan natin ang kapangyarihan ng panalangin. So lahat tayo, mga kapatid, ay hindi imposible na makakaranas ng kapangyarihan ng panalangin. Hindi ma-imposible. Like, sinasabi sa atin na ang iba sa atin ay hindi niniwala ng miracle. Ang miracle, mga kapatid, or ang
is just one of the uh, evidences na may makapangyarihan talaga ang panalangin. Darating lang yan kapag tayo ay hindi tayo mapapagod na manalangin sa Panginoon. So, ngayon mga kapatid, tayo ay nakakaranas talaga ng hirap, tayo nakakaranas ng takot. Dito sa Antipolo, dito sa Rizal, ang mga iba natin mga kapatiran ay nakaranas din ng mga infection sa COVID, mga kapatid. At iba sa atin isa sa atin, some of our brethren is nawawalan din ng mga loved ones sa COVID-19. Pero mga kapatid, sinasabi na nga dito sa mensahe natin ngayon na talagang hindi pare-pareho ang mga circumstances na mangyayari sa atin. Pero ang importante is ni-recognize natin ang kapangyarihan na meron ang Panginoon natin. At that's the power of prayer. And dito lamang po tayo ay medyo overtime na rin. And thank you sa pakikinig at maraming salamat once again for this opportunity. And this is my prayer in Jesus' name.